Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, welcome once again sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Itong programang punong-puno ng biyaya dahil nakita na natin sa bawat linggo tayo ay talagang nakakaranas ng maraming himala, pagpapala ng Panginoon. Kaya nga ito po ang programang puno ng pagpapala kung saan tumutugon ng Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Dito natin nasusumpungan ng mga mahihina ay lumalakas. Ang malalakas ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat at marami pa tayong nadidiscover sa ating buhay. Tunay nga kapag tayo ay laging kaisa ng Diyos, tuloy-tuloy ang biyaya ng kalangitan. Lalo tigit kung tayo ay naniniwala sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagiging Diyos, sa ating pagiging anak, at siya ang ating Ama na laging tumutugon sa kanyang mga anak. So brothers and sisters in Christ, welcome po muli sa ating mga kapatid na OFW, Overseas Filipino Worshippers, sa lahat ng mga kapatid nating mga Pilipino all over the world, sa mang sulok ng daigdig, inaabot tayo ng kapangyarihan ng Diyos. So ngayon po ay meron po akong announcement na ito po ay pangalawa natin ngayon na gagawin. Ito po ay sa December 10, 11, and 12. Uulitin po namin na yung ating napaka-blessed at successful na Catholic Life in the Spirit Experience Seminar na kung saan more than 600 ang ating graduates. Hoping that yung lahat ng mga graduates ay kasama pa natin. At ang maganda, dapat yung mga nag-graduate, kayo naman ang magsama ng iyong tatay, nanay, kapatid, kaibigan, kapitbahay. Sama-sama tayo sa isang maluwalhating paglalakbay, magandang buhay sa hinaharap. So again, mga kapatid, pakilagay po sa inyong mga notes, December 10, 11, and 12. Friday, 7 to 9 p.m. Saturday, 6 to 9 p.m. At sa Sunday naman, 1 to 4 p.m. Philippine time. So brothers and sisters in Christ, magpapatuloy po tayo sa ating mga announcement. Blessed evening po sa lahat. Ako po si Rowena Abdullah ng Taguig na nais ko lang pong mag-share ang kabutihan na pinagkaloob sa akin ng Divine Mercy. Taong 2013 ay nahuli po ang aking asawa at nakulong sa kasong legal ban. At sintensyahan po ng 6 na taon. Last month po ay naakyatan po ako ng Divine Mercy at sinama po nila sa community prayer ang aking asawa. Sobrang nagpapasalamat po ako sapagkat sa halip na sa 2023 na makalabas ay napaaga po siya lumabas. Siya after 1 month na makababas si Divine Mercy sa aming tahanan. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon, dinilig po ang aking kahilingan. Wala po talagang imposible, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you po sa prayer warriors. Thank you po kay Brother Rene and Rays of Mercy Healing Online. God bless us all. May gabi ka na itong tanan. Ako rin si Mary Joy Pakibot. Akong i-share karong gabi na kabahin sa kayo sa kong sakit. Diin, sa tuig 2019, na-diagnose ko sa sakit na gallstone. Kung sa time gid sa pandemic, 2020, diha gid grabe ang akong sakit. Dali nadala gid ko sa ospital. Nagtuog ko katunga time nga maoperahan gid ko. Pero akong gipangayo ni Lord nga unta Lord, himo unta akong tagaan. Agiya nga unsay paagi sa kaayuhan sa akong sakit.
Nya, may duha ka surgeon, nagpuli-puli di silang duhol na ko, nakikistory di silang duha. Nung silang duha nga, pwede ra ko muulit sa mong balay, kaya dili pa kuno ko mamatay anin nga akong sakit. Ulit gid ko sa mua, o akong gibuhat, sige lagi kong chaplet. Wala din akong dangi ang chaplet. Kung diha din ako na pamatud-an nga pinaka-powerful ang pag-chaplet. Kaya diha din ako na sinabi usab nga wala na gid sakit akong tiyan. O karon, nagpasalamat ko dako labi na nga nabilong ko sa Friends of the Divine Mercy Community. Diin usan sad ko nga cluster heads. Diin dire na napalawman ako ang akong pagtuo sa Dios. Daghang salamat. Himayaon ikaw o Diyos. Noong November 3, mabigat na po ang aking pakiramdam. Natulog po ako ng maaga. Kinabukasan, madaling araw, nanginginig na ako sa sobrang ginaw. Dahil sa sobrang taas ng aking lagnat ay umabot ng 42. Nag-alala na ang aking ina, higit yung lola ko. Dahil siya nag-alaga sa amin, habang nagtatrabaho yung ina ko. Hindi siguro maiwasan ng lola ko sa sobrang nababahala dahil yung isa kong pinsan ay sinugod na sa ospital kasi nahirapan ng huminga at ang platelets niya ay 16 na lang. 4 po kasi kaming may lagnat noon. 2 po kaming sobrang natamaan ng dengue. Wala na po kaming ganang kumain. Di na ako makatulog ng maayos, nagsusuka at sobrang sakit ng ulo ko. Nasa bahay lang po kami. Nagpa-check up kami at nagpa-CBC. 100 na ang platelets ko. Unang ginawa ng lola ko, nag-chaplet po siya. Ganon din po ginawa ko kahit may lagnat ako at masama ang pakiramdam. Nag-send siya ng aming mga pangalan sa friends prayer request. Nagpahanap din po siya ng herbal tulad ng tawa-tawa, dahon ng papaya, at siling labuyo na pinapainom sa amin. Pataas pa rin yung lagnat ko. Bumababa lang ito kapag nakainom ako ng gamot. Nagpa-CBC ulit ako, lalong bumaba ang platelets ko, naging 80 na po. Hindi na mapalagay ang lola ko. Dumating ang araw ng linggo, November 7, pang-4 ng araw, na walang pagbabago. Tiwala, dasal, ang tanging kinakapitan lang po namin. Nung araw din yon, kinagabihan, Race of Mercy Healing Online, pinalapit ako ng lola ko. Sabi niya mag-prayer over na si Brother Rene. Ipikit mo ang iyong mga mata, sabay pinapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo ko. Umiyak po siya at sabay nanalangin sa prayer ni Kuya Rene, sa Divine Mercy at Swell. Pagkatapos, nagpahinga ako at natulog. Kinabukasan, pinagpawisan ako at gumaan ang aking pakiramdam. Wala na po akong lagnat. Nagpa-CBC ulit ako. Salamat sa Diyos, yung platelets ko ay normal na po. Umabot siya ng 300. Salamat sa Friends Prayer Warrior. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Rene, and Race of Mercy Healing Online. God bless po. Hi everyone, my name is Tenny Mardo Peralta and I'm doing this because I'd like to share how grateful I am and blessed I am in experiencing enormous prayers from the different family members, our friends from this community of the Divine Mercy, and our friends also have prayed for us as my brother Ruel had his COVID in the past few months. It was indeed a challenge for our family. It was an experience that I wouldn't want any of you who's listening right now and watching right now to experience. It's an experience that would really make you hang on to God's divine mercy, God's love, and God's never-ending grace. Marami pong nagdasal sa kapatid ko para siya ay gumaling. And one of those people who really prayed for him are coming from this community. And so from the bottom of my heart, I would really like to thank everybody for really praying for my brother and for making him feel and experience the love, mercy, and grace of our Lord Jesus Christ. There has been a lot of miracles at the time of his ordeal, having
COVID and being away from the family. At kami rin na naghihintay sa kanyang pagbabalik at that time, sa kanyang paggaling, hindi rin kami natahimik. We were very disturbed, we were very stressed out, we were very anxious, hindi kami nakakatulog. But with God's grace and mercy, we were able to surpass that. We were able to see a lot of miracles every day that we were waiting for him to come back, and marinig namin that he is healed and that he is recovering, that he is alive and kicking for the family. And so isa sa mga miracle is the difficulty to find a hospital, but lo and behold, the Lord has provided hospital for him. That very same night na sinugod siya sa ospital. Another miracle was the looking for that tocilizumab, hindi ko makalimutan yung pangalan ng medicine na kailangan na maibigay sa kanya, and it costs so much. But brothers and sisters, the medicine arrive in the hospital for free, all the way coming from Metro Manila, for free, directly to the hospital where my brother was healing at the time. And he got this medicine right on time. And when he needed to be transferred to another hospital, he was able to have the ambulance brought him from one hospital to another for another set of medication and another set of procedures na kailangan niya. It was really a challenge, but the Lord see through and through lahat ng mga pangangailangan niya at that time. And in that last hospital, brothers and sisters, he did not pay any single centavo. And that to us is another miracle. Every day, let's believe that the Lord has His grace, has His love, and has His mercy upon us. All we have to do is just open our hands, open our hearts, open our eyes, and be able to really appreciate how great He is in our lives. So, to everybody who's here listening and wanting to experience the love of God through this healing from my brother, through all the prayers that you have sent and that he had received, I bring that back to all of you, that may your hearts, may your life be filled with God's love, grace, and mercy. And with that, may God be praised. Purihin ng Diyos, tunay nga ang ating pagtitipon ay talagang kinalulugdan ng Diyos. Napakaraming dumarating sa ating buhay, maraming mga answered prayer, at tunay nga lumalago ng husto ang ating community. Ay talagang pumapalaot ng ating ministry, parami ng parami ang ating mga clusters, at sa mga susunod na panahon, talaga namang makikita natin, marami tayong magiging chapter all over the Philippines, and hoping sa ibang lugar din, ibang country. So brothers and sisters in Christ, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating papurit pasasalamat, sa ating worship. Maraming salamat, Sister Jessa. So brothers and sisters in Christ, pag-uusapan po natin yung tinatawag na paniniwala sa Diyos. Just believe in God. No? Alam niyo po, kung ano ang ating nasa isip, madalas ito'y nangyayari. No? What you think is what you get. Sa ating paniniwala ay maraming nangyayari. Halimbawa lang, kung ikaw ay naniniwala sa sarili mo na pwede mong gawin ang isang bagay, ay maaaring mangyari yun. Malaki ang percentage na mangyayari dahil naniniwala ka sa kakayanan mo na kaya mong gawin. Marami rin paniniwala na kung saan, halimbawa lang ako, meron akong, pag nakakakita ako ng mga alaga, mga inaalagaan ng mga aso, halimbawa, ako po ay talagang lover ng mga dog lover ako, Ang katotohanan, sabi ko nga, kahit na hindi maamo ang mga aso, kapag ikaw ay naniniwala, ang pinaniniwalaan ko kasi yung binabanggit doon sa Genesis na tayo ay dapat mamamahala sa lahat ng uri ng mga hayop, na namumuhay. Ibinigay ng Diyos yun, doon pa lang sa Genesis.
Kaya ako'y naniniwala doon, kaya may nakikita tayo minsan, yung talagang kahit na yung mga ahas ay naaalagaan, yung mga lions, no, naaalagaan ng tao because they believe, no, doon sa power of dominion. So nakikita ko yun na kahit na anong tapang, pag ikaw ay talagang kaya mong amuin, ito'y naniniwala ka, ito'y talagang maglilingkod din sa iyo. Bakit? Kasi kahit na anong tapang po ng mga aso, pagdating ng oras, pag lagi niyang nadidinig ang iyong boses at lagi kanyang nakikita, unti-unti po yan. No? Doon yun makikita na yung kapangyarihan ng tao na ibinigay ng Diyos sa tao ay nangyayari. Because I believe they are man's best friend. Merong nakakatuwa din kasi meron po kaming alaga dito sa sanctuary na mga ibon birds, no? At ping makikita ko sila, nilalapitan ko sila, I always address them. Beautiful birds, kumusta na kayo dyan? Very good ba kayo? Laging ganun ang aking sinasabi sa kanila. And lo and behold mga kapatid, lagi kong naaalala si Saint Francis. Kasi siya talaga ang talagang binigyan ng blessings of the power of dominion, no? Sumusunod sa kanya ang mga iba't ibang mga nilikha ng Diyos ng mga hayop. So ako'y naniniwala din doon. At alam niyo ba na ngayon, kapag sila'y tinatawag ko na beautiful birds, kinakausap ko sila, halos lahat lumalapit sila. No? Lumalapit sila, unti-unti na talagang lapit na lapit, pati yung daliri ko, kinakagat-kagat nila, no? Sama-sama sila. Sabi ko, isipin mo ganun lang, kinakausap mo lang dahil sa paniniwala. Mga kapatid, kung itong lahat ng nilikha na to at ikaw ay naniniwala sa sarili mo, naniniwala ka sa maraming bagay, abay, ano naman ang paniniwala natin sa ating Panginoon? Kasi kadalasan, nagmi-meet tayo every week. Yung paniniwala ng mga may sakit, paniniwala ng mga may kahilingan sa Diyos, paniniwala ng mga nagpasalamat at talagang naniwala sila, dumating ang blessings. Ganun po ang mahalaga sa ating pananampalataya. Sa Luke 17:11-17, ang sinasabi rito, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee, and Jesus healed 10 men with leprosy. Lo and behold, mga kapatid, only one came back. He is a Samaritan. Alam naman natin, nung panahon na yon, parang hindi kasama, no, sa itinerary ni Lord na itong mga to ay magkakamit ng kaligtasan at that time. Pero imagine, yung siyam na pinagaling ay nawala. Samantalang yung Samaritana or Samaritano ay nagbalik, nagpasalamat, nagpuri sa Diyos. Talagang natuwa ang Panginoon. Pero yung siyam na pinagaling na hinahanap, nasaan sila? Isa rin pong malaking question ito doon sa mga, dito po sa ating ministry, napakarami na talaga. No? Unaccounted na yan, yung mga nai-heal, nabibless. Pero nasaan kaya lahat ngayon? Hoping na nandyan pa kayo. At kayo na makakatanggap, ay patuloy na ang inyong paniniwala, hindi lang siya healer, hindi lang siya nagbibigay ng mga blessings sa atin, hindi lang siya ang lahat ng karaingan natin ay tsaka lang tayo lumalapit, pero dapat patuloy na ang ating pagsama sa pananampalataya sa Diyos, yung ating buhay, yung ating way of life, ay kasama na natin si Lord araw-araw. So, alam nyo, yung leprosy nung araw, it is not curable by that time. They even put chains sa kanilang paa, sa kanilang mga kamay with bells. They are being thrown out of the towns. Hindi sila, walang kagalingan pa nun, mga kapatid. Pero ang dali lang, napagaling ng Diyos. Dinaanan lang sila. So again, mga friends, isa pang maganda yung istorya sa Jacob's Well, yung Samaritan woman, na nanghihingi si Lord ng tubig. Pero ang sagot ni Lord, kung alam mo lang kung sino ang umihingi sa'yo, na siyang magbibigay sa'yo ng living water. Ang sabi pa nga nung Samaritan, you are a prophet. No?
At doon pa lang, nung ma-meet niya si Lord, ay naniwala din sa kapangyarihan ng isang Savior. Samaritan woman ulit, mga kapatid. Aba, mukha yatang kahit na hindi kasama sa listahan ni Lord, pag naniwala ay talaga namang ang biyaya ay talagang dumarating, sumasapit sa ating buhay. So ngayon tayo, na mga Kristiyano, mga Katoliko, nasa community, hanggang kailan, hanggang saan, gaano kalawak ang ating paniniwala sa Diyos. Kasi pag tayo'y naniniwala sa Diyos, yun na yung ating buhay sa lahat ng panahon. Ano man ang nangyayari. Sabi nga, do not fear, only believe. It is the command of protection, the voice of encouragement, the sound of salvation. And of course, the voice of Jesus when He came to this earth to remove the fear in our hearts and fill us with His faith and eternal life. Do not fear, only believe. Sa Mark 5, sabi dito, Jairus, a synagogue leader, pleaded upon seeing Jesus. Dahil yung kanyang anak, sabi nga, he fell at His feet. Ang sabi niya kay Jesus, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Ayan, makikita natin ang talagang paniniwala, pananampalataya nitong ama. Hindi yung anak niya, kundi yung ama. No? So, while Jesus was still speaking, some came and said to Jesus, sa kanyang anak, sabi niya, sa kanyang tatay, sabi niya, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, He said, do not be afraid, only believe. Ganda ng binitawan ni Jesus. Only believe. Do not be afraid. And tunay nga, Jesus performed a tremendous miracle. He gave life to a dead girl. The father came and begged Jesus, no? Dahil dun sa kanyang paghingi ng talagang awa, no? Ang hiningi talaga, nakita ni Jesus mula sa puso pananampalataya nitong ama ay talaga namang binless ni Lord. The act of this great father, it is a great faith because he believed in Jesus. Kaya anuman ang ating estado sa buhay, friends, sa pamamagitan ng ating paniniwala, tiwala at pananampalataya sa Diyos, ay talaga namang lagi nating nakakasama ang Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Pero kailangan ay meron tayong laging gawa, mga kapatid. Sabi nga, faith is the key to miracles and the door of heaven. Our minds help us reach the door of heaven. But our belief opens that door and allows us to enter. Ang ating pananampalataya, ito yung susi, no? Sa pintuan ng langit. At ang isipan natin ay tumutulong para marating natin yung pintuan ng langit. At ang ating paniniwala, ang siyang nagbubukas, no? Sa pintuan ng kalangitan at tayo'y nakakapasok. Nararanasan natin si Jesus. Ako, tayong lahat, at sa mahabang panahon ng ating paglalakbay bilang mga manggagawa, nararanasan natin ang langit dito sa mundong ito. Napatunayan na yan ng napakarami at nagpapatuloy. At ito ang ating mission, friends. Nagpapatuloy ang aming paniniwala na ang lahat ng mga bagay pwedeng mangyari kapag ka nandyan si Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa mga maraming nagdarasal sa ating ministry. Nagpapatuloy ang paglago, nagpapatuloy ang ating misyon. At napakaganda ng mga pangyayari. Sa mga susunod na panahon, magkakaroon po tayo ng maraming additional clusters, additional chapters all over the country. Ngayon pa lang ay nakikita na namin.
So samahan nyo kami sa aming paniniwala sa Diyos. Our belief and faith gives us the complete trust in God and allows us to entrust our lives to God's mercy. Because Jesus is inviting us to believe in Him and live with His faith in our lives. Ang ating pananampalatayang siyang laging susi, mga kapatid. Kaya kung ikaw naman ang iyong hinihingi ngayon sa oras na to, tayong lahat na nagkakatipon, kasama ng nagpapasalamat, kasama ng gustong magpuri sa Diyos. Alam niyo, madalas, ako nakakalimutan ko na talagang manghingi sa aking sarili. Pero pinagkakaluban ako ng Diyos kasi kinalulugdan ng Diyos ang kanyang mga anak na talagang tunay ang kanilang paglilingkod. Na talagang naniniwala na hindi sila pababayaan ng Diyos. Alam niyo, yung naniniwala ka lang hindi mo kapababayaan ng Diyos, talagang tutugon ng Panginoon. Lalo na kung ikaw ay nabubuhay na sa ating misyon. Sama-sama tayo mga kapatid. Our belief in God makes us become powerful to overcome our daily troubles. Dumarating ang mga troubles in life, iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay. But our belief in God makes us become powerful. So, friends, ikaw sa oras na to, are you in trouble now? Stress ka na ba sa maraming sitwasyon sa buhay nangyayari sa pamilya, sa iyong sarili, and you feel you can't find a person to turn to? Nandiyan si Jesus, kapatid. Are you in fear, in doubt of God's presence? Nako, kapatid, time na para sumama ka na sa malawak na karagatan ng ating misyon. Are you in debt and you don't know where to go? Marami ngayon, no? At talagang ang financial ay kailangan ng bawat isa sa atin. Believe in God. Walang imposible, kapatid. Huwag ka lang magda-doubt. Are you sick? Are you in trouble? This is now the right time. And I want you now to believe with His words. Ang salita ng Diyos ang dapat lagi nating pinaniniwalaan dahil ito'y totoo sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Dumating na naman tayo, my dear friends, sa ating pagdarasal mula sa puso, mula sa ating pananampalataya. Nawa ikaw, tayong lahat, ay makasumpong ng blessings mula sa kalangitan. Nawa yumakap sa bawat sangkatauhan, lahat ng nararating ng programang ito, lahat ng makakapanood, hindi lang ngayon, maaaring next week or next month. Alam ko naman, ang Panginoon ay talagang laging nasa oras ang kanyang pagtawag. Pero tayo ngayon, naririto ngayon, friends, ikaw, do not doubt, only believe. We will pray together. Samahan niyo ako sa panalangin. Kung kinakailangan itaas ang iyong mga kamay, kung ikaw ay talagang napakalaki ng iyong problema, do not worry. Only believe. Samahan niyo ako sa ating panalangin. At ating sambitin sa ating mga puso ang mga biyaya, ang mga pagpapala, ang kapurihan ng Diyos. Pasalamatan din natin ang Panginoon sa buhay na ipinagkalob niya sa atin. Pasalamatan natin si Lord sa maaaring hindi natin napapasalamatan sa mga napakarami sa araw-araw. Pero ang mahalaga, katulad ni Jairus, humingi ng awa at siya'y naniniwala. Sabi niya, samahan mo lang ako at ipatong mo yung kamay sa aking anak at siya'y mabubuhay. Patay na nung sabihin, mga kapatid. Samantalang tayo buhay pa. Kausapin natin si Jesus. Dakilang amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Mahal naming Diyos, sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan namin ay pawiin.
ayon din sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Linisin mo sana ang aming karumihan at patawarin mo ang aming mga kasalanan. Mga pagkakasala namin, kinikilala namin, O Diyos. Di namin nalilimutan, laging naaalala. Sa iyo lang kami nagkasalang tunay at ang ginawa namin, di namin din kinalulugdan, lalo't higit ikaw aming Panginoon. Kaya may katwiran ka na kami katulad. Marapat na kami yung parusahan. Ngunit kami bingin ng iyong habag, O Diyos. Kami masama dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit kami bumubuti nang dahil kami nagbabalik loob sa iyo. At nais namin, O Diyos, na ang iyong pusong tapat ang siyang pumuspos sa bawat isa sa amin. At maging wagas ang aming pag-ibig sa iyo dahil ikaw ay wagas magmahal. Ako ay linisin, Ama, at ang aming salay hugasan, O Diyos. At kami puputi ng lubos-lubusan, maliwanag, puno ng pagpapala. At ikaw ang aming sandigan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin mo, O Diyos. Butong nanghihinay, muling palakasin. Kaming lahat ng mga nanghihina, O Diyos. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa mga oras na to. At ang aming mga kasalanan ay limutin mo, aming Panginoon. Isang pusong tapat sa akin likhain, O Diyos, kung kinakailangan palitan ang aming mga puso at bigyan kami ng bagong damdamin. Isang sa iyong harapan, O Diyos, huwag kaming alisin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Ang iyong galak, ang siyang dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ang bawat isa sa amin na maging tapat sa iyo. Kung magkagayon man, aming tuturuan ang mga lalapit sa iyo, ang mga makakasama namin, ang mga misyon namin, O Diyos. Ikaw ang siyang magiging liwanag ng lahat. At sa mga oras na to, aming Panginoon, naniniwala ang bawat isa. Maraming mga tatanggap ng mga biyaya dahil ikaw ay totoong Diyos, totoo ang iyong mga salita, totoo ang iyong mga gawa, puro at banal. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian. Nawa sa bawat araw kami po ay lagi mong gabayan. At sa mga oras na to, ang iyong rays of mercy ang siyang babalot sa amin kasama ng pagpatak ng iyong banal na dugo at tubig sa aming buhay upang kami muling makasumpong ng kalakasan, ng kapayapaan, ng paniniwala at pananampalataya sa iyo, O Diyos. Hymns of the heart of Jesus, what blood and water flows. It becomes the rays of mercy, the fount of your healing grace. I want to praise you. I want to praise you. Take away the sins of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you.
And God, I believe of your healing grace. Nothing is impossible with you. Take away the sins of our souls. Take away our burdens. Take away the fears. Take away all the disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Raise up mercy, God, heal your people. Raise up mercy, God, heal your land. Raise up mercy, heal your people. Raise up mercy, come heal your land. Maraming salamat aming Panginoon. Maraming salamat sa aming mga puso na kung saan alam namin ito'y puno ng iyong biyaya. Friends, mga kapatid, tunay nga na lagi tayong maging tapat sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. So again, mga kapatid, nawa ang ating paglalakbay sa ating journey here on earth na napakaikli ay sumama na tayo sa isang maliwanag na buhay na kasama ang ating Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, maraming nakatanggap. Kami nagpapasalamat sa iyo ng mga biyayang itong namin natanggap. Nawa ito ay kuminang sa bawat buhay namin. At ito na ang sandali ng tunay na pagbabago, ang aming paglalakbay na lagi ka namin kasama. All of this we ask through Christ our Lord. Amen. Praise God mga kapatid, ulitin ko lang po yung ating nalalapit na Catholic Life in the Spirit Experience Seminar via Zoom. Libre po ito mga kapatid. Admission is free. Again, December 10, 11, and 12. Friday, 7 to 9 p.m. Saturday, 6 to 9 p.m. And on Sunday, 1 to 4 p.m. Philippine time. Sama-sama po tayo. Ay, yung pong hindi pa nakakaranas ng Life in the Spirit Experience Seminar, napakaganda po ito na isang malaking biyaya para sa iyo at para sa iyong pamilya, para sa mga kasama mo sa iyong pamumuhay. Huwag po kayong maghatubili na laging ang salita ng Diyos ay totoo at tunay. So friends, again, sa ating paglalakbay, lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos.